Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. So, topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Marami po sa yugto ng ating buhay na madalas tayong nadadapa. Madalas tayong nagkakamali. Madalas tayong sumasablay sa mga desisyon natin sa buhay. Kaya ang ending, talaga namang nalulugmok tayo, nababaon tayo, at talagang halos hindi na tayo makatayo. Meron isang kwento ang ating Panginoong Hesus, no, sa New Testament, na kung saan may isang babaeng balo. Ibig sabihin, wala na yung asawa niya, patay na. Pero meron isang anak. Subalit, no, dahil dumating sa kanya yung pagsubok, nawalan na ng asawa at ngayon nawalan na ng anak. At masaklap nito, patay na at ililibing na. Nakatulim, naglalakad na sila, dala-dala yung kabahong ng bata, papunta kung saan sa ililibing. Ngunit nasa lubong ng ating Panginoong Hesus dahil nahabag siya doon sa babaeng balo. Kaya ang sabi sa Lucas chapter 7 verse 14, nilapitan niya at hinipo ang kabahong at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." So yan, napaka-powerful, no? Simpleng words, bumangon ka, pero powerful po yan. Paano siya nagiging powerful? Yun na nga, dahil nga, kung minsan nga, sa sobrang nagmamadali tayo sa buhay, nagkakamali tayo, nadadapa po tayo, no? So sa lahat ng pagkakataon na sa tuwing tayo nadadapa, napakagandang pakinggan yung bumangon ka. Kumbaga, wala ka ng pag-asa, pinanginahan ka na ng loob, tila ba wala ka ng makapitan. Subalit pag narinig mo to na mismong galing sa ating Panginoon Jesus, na bumangon ka, tumayo ka dyan, no? Tumayo ka, mag-umpisa ka muli, nandito ako. Isang imbitasyon na para encouragement sa ating buhay, na kung saan ay talaga namang lahat po tayo walang exempted, no? Walang exempted sa atin pagdating sa pagsubok sa buhay, lalo na kung sobrang bigat, no? Kagaya nitong babaeng balo na to, mabigat po ito. Nawalan na ng asawa, nawalan pa ng anak. Kanino na lang siya kakapit? Subalit yung bata, no, hinipo ni Lord at nabuhay, no? Nabuhay yung bata at yung pag-asa ng balo ay talagang nabuhayan din. Siyempre nabuhay, no? Sa panahon natin ngayon, siyempre hindi naman kailangan may mamatay muna bago mo talagang maramdaman o mapil yung salitang bumangon ka. Kung saan tayo nagkamali, tatayo lang tayo. At ang pinaka-importante, no, pagka tayo po'y bumabangon, ay yung hindi na tayo umuulit, no, sa ating mga nagawang pagkakamali sa desisyon sa buhay. Yan po kasi dyan tayo nagkakatalo-talo, no? Pagka nadadapa tayo, minsan nauulit pa. Bakit? Hindi ka natuto. Hindi na tayo natuto sa nakaraan at inulit mo pa, kaya ngayon mas worse pa o mas matindi pa ang iyong pagkalugmok. Kaya yan po, no? Talagang paggising pa lang natin, pasalamat na tayo at bumangon ka na. Ano man ang kinakaharap mong problema, pag bumangon ka, nagsikap ka, lumakad ka, at huwag ka na magbukmok. Kasi nagiging problema, no, sa kakaisip mo, na nai-stress ka na, nagkakaroon ka na ng anxiety kasi hindi ka na lumalabas. Iniisip mo na lang kung paano ang nangyari sa iyong buhay. Kumbaga hindi ka makamove on dahil sa nangyari, no? So yan po ang sikapan natin sa ating buhay, na dapat tayong laging bumangon every time na nadadapa tayo. Parang prodigal son yan, di ba? Yung prodigal son, anong nangyari sa kanya? Umalis siya sa kanyang pamilya, no? Kinuha niya yung kanyang mga ari-arian, naglustay. Subalit nung nadapa na siya, nawalan na ng pera, halos ang kinakain niya ay pagkain na ng baboy. Anong sabi niya sa kanyang sarili? Hihingi ako ng tawad sa aking ama
babalik na ako sa Kanya. At aminin ko, sabi niya, di ba, na nagkamali ako. So, ganun po tayo na lagi pong nakahanda si Lord na yakapin tayo. Hinihintay lang niya tayong bumalik sa Kanya. Ayaw niya tayong mawala sa Kanyang paningin, no? Gusto niya lahat po tayo. Di ba? Kaya yan po ang pinaka-aral ngayon. Ano man mangyari, ano man ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, bumangon ka. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog, na matinding problema sa karamdaman, pinansyal at kalusugan, bumangon ka. At sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin ngayong lugmok dahil sa kanilang sitwasyon sa buhay. May mga karamdaman, financial problem, problema sa mga relasyon sa pamilya. Ipuin niyo po ng inyong mapagmahal na puso na kami maging handa, magpatawad, bumangon, at gawin kung ano ang nararapat. Alam naman po namin na kung minsan talagang hirap po kaming makabangon at nauulit pa yung aming pagkakamali. Samahan niyo po kami, Lord. Sa mga buhay namin sa pang-araw-araw ay matuto kami laging bumangon. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you so much po. And God bless us all. Amen.